Si Kevin Durant sa unang part ng off-season kinukonek sa ibang mga teams via trade. Andun pa na publicly sinabi ni KD na ang player na gusto niya makasama sa team ay si Cade Cunningham, na bigla na lang din nawala yung trade rumors na yon dahil sa issue ng package na hinihingi ng Rockets. Kasunod kasi yun ng report na ang Rockets tinitingnan lang ang market value ni Kevin Durant ngayon kung merong kaagat sa hinihingi nilang value na multiple first round pick. So far, ang team na nagka-interest lang kay Kevin Durant ay Detroit din dahil nga sa sinabi niyang statement na bigla ding nawala. Mukhang umepekto din yung nangyari dito sa Rockets kaya walang makitang trade partner ang Houston para kay Kevin Durant. Siya pa rin kasi yung isa sa best player or isa sa best plug and play player na nalagpasan pa rin naman ni KD ang expectation noong nakaraang season. Nakapaglaro siya ng 78 games, meron pang 26 points, 5 rebounds, 5 assists, 52 and 41%. Mukhang lalong naging sharp si Kevin Durant mula sa field. Based din sa mga insider, hindi namang contract at edad ang problema ngayon kay KD or meron lang dumagdag dun sa dalawang problema na yun. Ayaw din kasi ng team na makipag-deal kay KD ngayon. Takot ang ibang mga team kay KD or makipagsapalaran sa kanya dahil baka masira ang team chemistry katulad na nangyari sa Rockets last season. Si KD ang tinuturong rason kung bakit nag-collapse yung Houston. Isang beses lang siya nakapaglaro sa playoffs at tumiming na nagkaroon pa siya ng injury plus yung team chemistry nila. Na hindi rin naman inaddress ni KD kung anong nangyari sa kanya nung nakaraang postseason dahil merong injury. Inassume na lang din na naging okay na yung mga player dito sa Rockets. Tinarget pa si KD ng ibang komento dahil sa naging workout niya kay Paolo Banchero na mas inuna pa di umano ni KD ang workout sa ibang player kesa ayusin ang team chemistry niya sa mga player pang binanggit niya dun sa kanyang tweet. Hindi rin naman kasi masama ang makipag-workout sa ibang player kaso nga iba ang naging reflection nun na parang lumalabas si KD gustong mapunta pa rin sa ibang team at nakikipag-workout sa ibang mga player para ma-recruit. Narrative yun na Perkins sa show nila pero iisa lang kasi ang coach nitong si Kevin Durant at itong si Paolo Banchero habang nasa off-season kaya talaga magsasama sila sa isang workout. Hindi lang draft picks, key player at contract ang pwedeng mawala kapag nakipag-trade sa Rockets kapalit si Kevin Durant kundi nasama na rin na pwedeng maapektuhan ng team chemistry. At magkaroon pa ng risk kapag kinuha nila si Kevin Durant, lalong lumalaki yung risk sa kanya. Ang iba mga player pwede pa maging conscious kapag maglalaro around KD, baka di umano i-tweet niya. Katulad ng ginawa niya kay Sengun at Jabari Smith. Kung regular season lang din, ang Rockets ang isa pa rin sa mga top team dito sa West. Nagpalakas ng defense, tapos ang offensive player lang talaga nila si Kevin Durant. At kung hindi lang din katulad ni Kevin Durant ang magiging kapalit na isang scorer, mas magiging problema pa ng Rockets na mawala si KD kesa i-fix nila yung kanilang chemistry issue. Si Bradley Beal naman ang isa sa potential destination niya bukod sa Miami Heat ay itong Boston Celtics dahil dito kay Jason Tatum na matagal na rin re-recruit ni Tatum itong si Beal. Ang team na pupuntahan ni Bill ay yung merong chance na makapasok sa playoffs katulad nga ng Miami at Celtics pero ngayon pa lang kasi malalaman kung kaya ba ni Tatum na dalhin ang Boston sa postseason katulad ng ginawa ni Jaylen Brown. Wala rin naman kasing assurance na kahit isay ng Boston si Bill ay makakapasok sila sa playoffs dahil dalawang post-prime ang makakasama ni Tatum. Andun na si Bill kung sakali tapos andun pa si Paul George. Bukod na lang siguro kung si Paul George makakalaro pa talaga buong season, hindi katulad na nangyayari noong nakaraang season na lagi siyang injured. Si Tatum possible magkaroon din ng mga injuries na lumabas at mahirapan siyang makabuo ng at least 60 or 70 games. Mukhang bad news naman kay Jimmy Butler kahit pa sinabi ni Butler na kapag nakabalik siya galing injury ay magiging pareho pa rin ang laro niya. Dahil base kay Anthony Slater, nasa 5 months pa lang ang recovery ni Butler sa kanyang ACL injury. Sinabi na kasi dati ni Butler na susubukan niyang makabalik agad sa ika 9 or 10 months after niyang ma-injured. Hindi naman kasi imposible yung gusto mangyari ni Butler na makabalik agad ng below 12 months. Yan kasi talaga yung window na nagkaroon ng ACL injury. Yung iba mga player hindi nila talaga tinutuloy kahit na-meet pa nila yung 12 months. Pero meron kasing tatlong notable player ang nakagawa nun na below 12 months nakapaglaro agad sila.
Isa doon si JJ Hickson mula March 2014 hanggang February 2015, nasa 11 months. Ang sumunod doon yung isa sa best player at lockdown defender na nag-champion pa nung nakabalik, si Tony Allen. Nasa 9 and a half months nang makabalik siya. Na-injured siya noon January 10, 2007 at nakabalik November 2, 2007 din. Pasok sa opening night ng Boston noong 2007-2008 season. Ang pinakamabilis na nakabalik sa ACL injury si Al Jefferson noong February 8, 2009. Nakabalik siya October 28, 2009. Nasa 8 buwan ang recovery niya at nakapasok din siya sa opening night ng Minnesota noong 2009-2010 season. May sumubok pang i-break yung record na yun ni Al Jefferson na mas maaga, si Spencer Dinwiddie. Na-injured siya dati noong 2020. Nabigyan siya ng clearance na makapag-practice sa loob ng 5 months. Pero partial tear sa ACL kasi yung nangyari sa kanya. Ang ginawa nito si Dinwiddie, gusto niyang i-break yung record. Nag-request siyang makapaglaro pero hindi siya nun binigyan ng medical clearance. Nasa mid-20s pa lang kasi yung mga player na nabanggit kanina nung nagkaroon ng injury, kaya mabilis sila nakarecover. Hindi tulad ni Butler na mid-30s na or late 30s na. Ang ika-12 months kasi ni Butler ay January or kaya February, pero mostly February yon dahil dito naoperahan talaga si Butler. At based pa sa report nun, ni-reconstruct ang tuhod niya. Almost late siya ng 3 weeks bago siya naoperahan. At yung Warriors, kung hindi sila magiging contender sa playoffs, malamang hindi na rin bumalik si Butler at ituloy niya yung pagpapagaling. Dahil expiring contract na rin si Butler after ng 2027 season at pwede na siyang pumirma ng contract extension sa February 2027. Si Steph pipirma pa ng another 136 million. Mukhang mahihirapan din si Butler or mahihirapan niyang piliting gumaling yung tuhod niya bago dumating yung March or kaya April.